Dalawang laro pa lang sa NBA Summer League pero ramdam na ang pagkadismaya ng ilang fans ng Los Angeles Lakers kay Dalton Knecht. Matapos ang kanilang panalo kontra Miami Heat 103-83 at pagkatalo laban sa Golden State Warriors 89-84, isa sa pinakanapansin na issue ay ang underwhelming na performance ng second-year guard, habang umaangat naman si Cole Swider na nag-a-average ng 22 points per game sa napakataas na 70% shooting. Tila kabaligtaran naman ang kwento para kay Knecht. Sa dalawang laro, 7 points lang ang kanyang naitala habang bumagsak sa 25% ang field goal percentage niya. Mas lalong naging kapansin-pansin ang kanyang 0 out of 9 shooting mula sa 3-point line. Inaasahan na magiging leader si Knecht sa Summer League lalo na't ipinakita niya ang kanyang scoring prowess noong rookie season. Isa sa mga pinakamalalakas na performance niya ay ang 35-point explosion na umani ng papuri mula sa buong Lakers Nation. Kilala rin siya bilang isang scorer na may kumpiyansa sa perimeter at hustle sa off-ball movement. Pero ngayong summer, tila nawawala ang kumpiyansa at rhythm niya sa laro. Ayon sa ilang fans, posibleng epekto ito ng pressure, lalo't palaging nasasangkot si Knecht sa mga trade rumors. Sa katunayan, muntik na siyang mapunta sa Charlotte Hornets kapalit ni Mark Williams noong nakaraang season, pero nauwi sa wala ang deal. Mula noon, kapansin-pansin na tila naapektuhan ang kanyang consistency sa court. May ilan ding nagsasabing baka hindi gaanong sineseryoso ni Knecht ang Summer League gaya ng ibang guaranteed players, na kadalasang ginagamit ito bilang conditioning period lang. Pero kung magpapatuloy ang ganitong uri ng performance, hindi malabong muling isama ng Lakers ang pangalan niya sa trade talks. This time, baka seryosohin na talaga. Sa kasalukuyan, kasama ni Knecht sa Lakers Summer League squad sina Bronny James, Trey Jemison, DJ Stewart, Darius Bazley at Cole Swider. Ang kanilang susunod na laban ay kontra San Antonio Spurs. Kailangan ni Knecht ng isang breakout performance, hindi lang para mapatahimik ang mga kritiko, kundi para rin patunayan na karapat-dapat siyang manatili sa hinaharap ng Lakers. Samantala, tahimik man ang dating pero puno ng potensyal ang bagong player ng Lakers na si Jake LaRavia. Sa edad na 23, isa siya sa mga pinakakapanapanabik na galaw ng koponan ngayong off-season. Ayon kay Lakers GM Rob Pelinka, si LaRavia ay high IQ, two-way, disruptive. Isang klase ng player na bagay sa sistema ni JJ Redick na nakatuon sa ball movement, spacing at matatag na depensa. Pinuri rin ni Pelinka ang laki, talino sa laro at versatility ni LaRavia sa paglikha ng opensa, mga katangian na kayang magbigay ng dagdag na flexibility sa bench unit ng Lakers. Mula sa Sacramento Kings, nagtala si LaRavia ng 6.2 points, 2.4 rebounds at 1.1 assist per game habang may maayos na 38% shooting mula sa tres. Kahit limitado ang minuto, napatunayan niya ang kakayahan bilang floor spacer at ball mover. May natural na feel siya sa laro bilang connector, tahimik pero epektibo sa pagpapatakbo ng opensa. Kung ikukumpara kay Dorian Finney-Smith na pinalitan niya sa Lakers at ngayon nasa Houston Rockets na, mas bata si LaRavia, mas consistent sa perimeter shooting at may mas mataas na offensive upside. Bagamat hindi pa kasing tibay ni DFS sa on-ball defense, mas creative naman si LaRavia sa half-court sets at mas bagay sa modernong offensive schemes. Gayunpaman, hindi naging madali ang takbo ng kanyang karera. Sa Memphis Grizzlies, nahirapan siyang makahanap ng role dahil sa injuries at siksik na sa rotation. Sa Sacramento, limitado rin ang oportunidad na ipakita ang kanyang galing. Ngunit sa kabila ng mga hadlang, nanatili siyang professional, efficient at disiplinado. Isang uri ng player na hindi naghahanap ng spotlight pero maaasahan sa crucial na bahagi ng laro. Ngayon, sa ilalim ng bagong sistema ni Coach JJ Redick, may malinaw na landas si LaRavia na maipakita ang kanyang full potential. At kung tuloy-tuloy ang development niya, hindi malayong siya ang maging isa sa mga tahimik pero pinakamalaking steals ng off-season ng Lakers. Samantala, malaking papel si JJ Redick sa posibilidad na makuha ng Lakers si Quentin Grimes. Magkakilala na sila mula pa nung summer workouts noong 2023 at inilarawan ni Redick si Grimes bilang an easy guy to coach. Ngayon na nasa free agency si Grimes at hindi pa sigurado ang kontrata mula sa Sixers, malaki ang maaaring maidulot ng koneksyon nila ni Redick para maakit ang 25 years old na wing sa Lakers. Noong nakaraang season sa Philadelphia, tumaas ang antas ni Grimes lalo nang wala sina Joel Embiid at Paul George sa lineup. Sa isang laro noong March 1, nag-shine siya laban sa Golden State Warriors nang maitala ang career high na 44 points na may 18 out of 24 shooting kasama ang 5 3-pointers na naging susi sa pagwakas ng siyam nilang talo. Hindi lang yon, pagkalipas ng ilang linggo, nagtala siya ng bagong career high na 46 points at 13 rebounds sa overtime laban sa Houston Rockets noong March 17. Sa stretch na iyon ng 5 sunod-sunod na laro, umabot sa 25 points pataas ang average niya na may kombinasyon ng scoring, rebounds, assists at steals. Isang patunay sa kanyang consistency at versatility. Ang mga naturang performances ay nagpapakita ng kakayahan ni Grimes na mag-shoulder ng offense kapag kinakailangan. Eksaktong klaseng playmaker ang kailangan ng Lakers kapag may absent na stars tulad ni LeBron o Luka Doncic. Mahusay siyang maglaro sa catch and shoot, may solid defensive instincts bilang gritty on-ball defender at kayang mag-create ng sarili niyang tira.
Dagdag pa rito ang kanyang pagkabatang 25 years old, ibig sabihin, may malaking room for growth pa siya. Bagay na mahalaga kung saan gusto ni Redick ang isang connector wing na maaaring lumago sa system. Sa ilalim ng coaching ni JJ Redick at may personal na connection sa player, maaaring maging smooth ang transition ni Grimes sa Lakers. Kung maayos itong mangyari, maaaring siya ang maging susunod na big wing impact ng koponan, handang mag-step up sa pressure games at nagbibigay ng hustling two-way energy na hinahanap ng LA.